Ang huling liwanag ng Galilea. Sa tuyong nayon ng Betania, sa ilalim ng mainit na araw ng sinaunang lupa, naninirahan ang lalaking nagngangalang Jairus, isang payak na manggagawa sa kahoy na ang puso'y hati sa nagbabagong alon ng pananampalataya at takot. Narinig niya ang mga bulong sa mga burol, mga kwento tungkol sa isang lalaki na si Jesus, isang manggagamot, guro, tagapaghatid ng pag-asa. Isang araw, malubha ang karamdaman ng anak ni Jairus, kaya't sa kawalang magawa, hinanap niya ang estrangherong ito na ang mga salita ay pumukaw sa puso ng marami. Nang siya'y lumapit sa bahay ni Jesus, nabalot siya ng pangamba at maniwala pang kaunting pag-asa. Sa loob, napapalibutan si Jesus ng maliit na sambahayan. Ang mga mata niya ay payapa ngunit mabigat na para bang dinadala ang bigat ng buong mundo. Lumuhod si Jairus nagmamakaawa. Pakiusap, pagalingin mo ang anak ko. Tinitigan siya ni Jesus ng may habag at sinabi, magtiwala ka at mabubuhay ang iyong anak. Lumipas ang mga araw at ang nayon ay pumailan lang sa pagkasabik. Ngunit mga ulap na madilim ang dumarami, hindi lamang sa kalangitan kundi sa puso ng mga nagmamahal kay Jairus. Sa landas patungo sa bahay ni Jairus, tahimik na nagsalita si Jesus sa kanyang mga alagad tungkol sa sakripisyo, pag-ibig na mas malalim kaysa sa kirot at isang kaharian na hindi mula sa daigdig na ito. Nang lumubog ang araw, naging mas malalim ang mga anino. Nagpipinid ang hangin na may kalakip na kaalaman na may malaking sakripisyo na paparating. Palapit na si Jesus sa krus, isang landas na puno ng dalamhati at walang kapantay na pag-ibig. Mahigpit na hinawakan ni Jairus ang kamay ng kanyang anak sa buong gabi, isang apoy ng pag-asa ang patuloy na nagsisindi. Sa pagsikat ng araw, dumating ang balita na gumising ang bata. Ang kapangyarihan ng pananampalataya ay humabi sa pinakamadilim na sandali. Sa pagising na iyon, nakita ng mga tao ng Galilea ang isang sinag ng liwanag sa gitna ng pagdurusa, isang patutuo ng matibay na pagnanasa hindi lamang ni Kristo, kundi ng mga nananalig at nagpupunyagi sa pinakamalalim na pagsubok ng buhay. Kwento ng sakripisyo ni Jesus ay hindi na malayong kasaysayan. Ito'y buhay na apoy sa kanilang mga puso, nagtatawag sa bawat kaluluwa na magmahal ng tapat, magpatawad ng taus-puso, at bumangon sa kabila ng sakit. Sa ilalim ng malawak na langit ng Galilea, muling isinilang ang pag-asa.